Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And welcome sa ating panibagong video mga boss. So tonight, yung bagong unit na i-feature ko sa inyo is DA64W. So wagon po siya mga boss. High roof edition, Smiley 3 layers. Ayan. So tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuang details and price ng ating unit. Bago ko po umpisahan ng video mga boss, gusto ko lang pong i-shoutout si Sir Marlon Milana. Siya po yung owner ng unit na ito all the way from Luzon. Ayan. So maraming salamat po boss sa pagtitiwala niyo sa KMJL Surplus Trading. Ayan. So DA64W High Roof Smiley Edition 3 layers. Ayan. So etong unit na ito mga boss is made to order ng ating buyer na taga Luzon, which is si Sir Marlon Milana. Ayan. So sila po yung magpipick up ng unit dito. Maybe bukas. And sila din po yung magta-travel pabalik ng Luzon. Ayan, so made to order po ito 3 months ago or 4 months ago. So medyo hindi naman po ito minamadali dahil sabi nga nila September pa daw sila makakauwi ng Pilipinas. So OFW po si Sir Marlon Milana, and pagka-uwi niya ng Pilipinas, diretso sila dito sa Davao para i-pick up itong kanilang unit na pina-made to order. Ayan, so isa-isahin natin yung mga accessories nito mga boss and yung presyo. Ulitin ko lang po mga boss, DA64W Smiley Edition 3 layers high roof. So dual power slide po yung unit natin mga boss. Syempre, since DA64 naman siya, K6A engine siya, turbo po dahil wagon, and top of the line po yung ating unit. So meron po tayong mga non-turbo na DA64W or yung tinatawag natin dito sa Davao na wagon. But pag non-turbo kasi mga boss, wala po siyang power slide and mostly wala po siyang mga body kits. Madalas po sa non-turbo mga boss is yung kanyang grill. Kasi tatlo yung variant ng wagon. Meron tayong tinatawag na Samurai, merong Sporty, and meron pong Smiley Edition, which is yan po yung pinaka top of the line sa wagon series. So pagka non-turbo mga boss, madalas Samurai po yung kanilang grill. So madalang po yung non-turbo na Sporty Edition unless papalitan natin mismo ng Sporty Edition para at least mas mukhang high-end. But depende na lang kung meron tayong available or mabibili para mapalitan ng grill. Ayan. So isa-isahin natin mga boss kung ano yung mga pina-add ni Sir Marlon, and hanggang umabot tayo sa kabuuang presyo. And so una-una mga boss, nung nagpa-made to order si Sir Marlon, yung una usapan namin is Sporty Edition lang hanggang umabot tayo dito sa ating top of the line sa wagon, which is ang ating Smiley Edition. Ayan, so napakahirap, medyo mahirap din talagang hanapin yung Smiley na high roof. Minsan merong Smiley na high roof, but yung nakalagay talaga na headlight niya is hindi siya 3 layers. Ayan, so ito po yung pinaka-kompleto, top of the line po talaga siya. Ayan, so isa-isahin natin yung mga accessories mga boss. Una-una sa panlabas, pinalagyan nila sir ng steel bumper. Ayan, so sobrang angas na po ng pormahan talaga. And then meron silang carrier sa taas, roof carrier. Syempre baka magdadala sila ng mga prutas pabalik ng Luzon, lalo't bare months na ngayon. Madami talagang prutas dito sa Davao City. And then meron din silang pina-add na mga chromes. So yung chromes talaga mga boss, nagbibigay siya ng contrast sa ating mga color. So una, nagpa-add si sir ng yung side mirror cover. Meron po siyang lights dito. Meron po siyang color blue sa park light, and then umiilaw po siya, sumasabay siya dito sa ating signal light. So red po yung kanyang signal light. Orange pala. Ayan. So meron din tayong chrome dito. Chrome dito sa window trim, and chrome ng ating door handle. And syempre mga boss, hindi talaga mawawala sa package madalas yung ating brand new rims and tires. Ayan, so brand new rims, brand new tires, and brand new yung kanyang lug nuts. So tubeless na po ito, 13s. So yung kanyang tires is 155/70 R13. So ito po yung pinili nila sir na design. Actually ako pumili kasi sabi ni Sir Marlon, ako na daw pumili kung ano yung babagay
So depende naman mga boss, meron din tayong mga kliyente na gusto nila sila mismo mamili. Yung iba naman, pinapaubaya sa atin, kami na lang daw pumili kung ano yung babagay. So ayun, for me, ito yung pinaka best sa kanya based sa kanyang kulay. Ayan, so meron namang ganitong design na all gunmetal siya, but pinili ko talaga yung lip niya is may chrome para may contrast talaga. Lalo't may mga chrome na mga pina-add si sir. Ayan. So ito po yung grill ng Smiley. Meron po siyang kasamang nilagay natin na Suzuki emblem. Ito po yung headlight ng ating 3 layers. Ayan. So napakaganda talaga mga boss pag 3 layers. And syempre pagka Smiley edition mga boss, yung kanyang fog lamp naman is bilog. Ayan. So madami siyang kaibahan talaga in terms sa pormahan kung ikukumpara natin sa sporty. Ayan. So meron din po siyang pina-add na chrome ng takip ng gas cover. Ayan. So meron siyang Suzuki emblem. Suzuki na nakatatak and every. So pagka Smiley edition mga boss, basta mga top of the line units, meron po siyang kasamang body kits. So left and right po yung body kits natin mga boss. So syempre kapag Smiley edition mga boss, and kahit naman sporty edition, basta yung turbo, meron po siyang mga body kits. So side skirt, meron po siya left and right. Ayan. So dual power slide din po yung unit natin mga boss. And syempre, pag dual power slide, automatically meron din po siyang auto step board. So mamaya mga boss, i-demo ko sa inyo paano gamitin yung ating dual power slide. Ayan. So pagka Smiley edition din mga boss, wala na po siyang extra na body kit dito kasi ganito na yung design ng ating Smiley. So kumbaga ano na siya one piece lang. Ayan. Hindi tulad nung sa Sporty and sa Samurai na meron po siyang nakakabit dito left and right and pati sa likod. So ito yung si Smiley mga boss, iba din yung kanyang design pati sa likod. Ayan. So kapag Smiley din mga boss, matic na yan. Yung kanyang taillights is kulay white. So dito mga boss, kung tama lang yung nilagay na parts talaga, malalaman mo yung unit kung Smiley ba or hindi sa pag-check na lang natin ng taillights. So pag white yung kanyang taillights, matic na yan, Smiley. Pag red naman, either sporty or samurai. Pero meron din namang mga nag-upgrade mga boss na kahit sporty, pinapalitan nila ng puti na taillights. Ayan. So syempre, same as sporty, meron din po siyang spoiler. Ayan. So interior tayo mga boss, all power po siya, power window lahat ng bintana, front and likod. And then, power mirror din po siya and auto fold. Ayan, so ito yung mga switch niya mga boss sa ating power slide, auto step. So pwede natin automatic, pwede din natin i-manual. Ayan, so meron po siyang kasamang original na matting ng DA64W. So pagka DA64W mga boss, yung kanyang matting talaga is fabric. But kung DA64B, yung rubberize yung kanyang matting. Ayan. So Suzuki po yung unit natin. Suzuki, Nissan, Mazda, parehas lang po yan mga boss. Suzuki pa rin. Ayan. So ito po yung design and color na pinili ni Sir Milana. Color black and gray. And then diamond yung kanyang design. And may logo po ng Suzuki sa gitna plus may pillow po. Pillow neck. Ayan. So meron din po siyang pina-request na 9 inches Android stereo. Sa Android na po to, meron siyang Bluetooth, kumpleto na po mga boss. And then meron din po siyang dashcam. Meron din po itong analog na water temperature gauge. So ito talaga mga boss, ine-encourage ko talaga yung mga nagpapa-made order sa atin kahit basic finish. Kahit lagyan na lang natin ng water temperature gauge kasi sobrang laki ng tulong ng ating water temp. Kasi yung design mga boss ng ating panel gauge is wala po siyang indicator na yung parang analog sa ating water temp.
Yan, so kaya ni-encourage ko talaga sila na maglagay ng water temp. Ayan. So converted po ito mga boss using secondary gearbox or mas kilala dito na baki-baki. Ayan. So ito naman po yung switch ng ating aircon. So digital po siya mga boss, basta turbo. Yan po yung ating pinagkaiba. Digital po siya. Pag non-turbo naman mga boss, yung parang gas stove type. Ewan ko ano yung tawag sa iba, but yung term namin dito kasi is gas stove type. Yung parang switch ng mga burner. Ganun lang. Wala po siyang LCD, walang mga pindot-pindot. Yung manual talaga. So pagka ganito, turbo po ito. And then ayan, actually mga boss, hindi ito naka-andar yung makina ha, kaya lumalabas yung check engine. So papaandarin natin. Ayan. So wala po siyang mga indicator na lumalabas maliban dito sa airbag kasi hindi na nagfa-function yung ating airbag dahil converted po siya. Tapos eto mga boss, normally lumalabas talaga yung color green pag bagong andar, meaning malamig pa po yung makina. So mawawala po siya pagka na-hit niya yung specific temperature ng ating makina na warm na po siya, hindi na siya malamig. Ayan, so captain seat po ito mga boss. Yung pinagkaiba lang talaga ng captain seat is meron din po siyang armrest. And medyo malapad yung upuan niya. Ayan. Pati sa likod mga boss, meron po siyang armrest. Ayan. Tsaka meron siyang cup holder dalawa. So pinagkaiba din ni DA64 mga boss, DA64W, yung kanyang room light or dome light nasa gitna. Yung 64W naman is dito sa gilid. And yung ating mga high roof mga boss is meron po siyang small compartment dito sa center. Ayan. So pagka low roof naman, meron siyang small compartment pero iba yung kanyang design, hindi ganito na bulky. Manipis lang, yung parang lagayan ng shades, parang ganito. Ayan. Ayan, so ang kanyang ceiling mga boss is yung pinili ni Sir Marlon is felt lang. So ayaw niya yung leather na madaming mga design. Gusto niya simple lang. And syempre mga boss, madami tayong stock ng mga Torx or clip. Eto, hindi na kasi sila kompleto tuwing dumadating dito eh. So kailangan talaga meron tayong mga brand yung reserve para at least makumpleto naman yung ating mga ceiling clips. And then eto yung ating back seat, left and right po ito, kasama na po pina-add ni Sir. So napaka useful po niyan mga boss. Pwede natin paglagyan ng mga extra gamit like mga early warning device, mga tools, mga oils, water, and syempre pwedeng upuan ng mga bata. So kinagandahan din ng DA64W mga boss kasi aside sa speaker niya sa dalawang door sa front, which is ang left and right, meron din siyang dalawang speaker sa likod. Ayan. So pag wagon mga boss, 4 po yung kanyang speaker. Pag mga DA64B naman, 2 lang yung kanyang speaker. So pakita ko lang mga boss, meron tayong mga switches dito sa ating power slide. So ito po yung para sa left, ito yung para sa right, ito din po yung pang activate ng ating auto step. So pwede natin itong i-on, and then kung gusto nyong manual, dapat nakaganito yung niya, yung switch na. Kung i-activate naman natin yung ating left and right na power slide, pipindutin lang natin to, and then pwede tayong dito magpindot, ilong press lang natin, kusa yung o-open. And then sa right din, ayun. So kung isarado naman natin mga boss, pwede din naman, halimbawa andito tayo sa loob na kaupo, pwede din dito. Ayan. And syempre mga boss, pwede din dito. Ayan. Babalik natin para mas madali. Ayan, so ito po yung susi ng ating DA64W mga boss. Pag dual power slide, 2 po yung button niya. And then pag single power slide, 1 lang po yung button niya.
maliban dito sa gitna. Kasi itong sa gitna is ito yung sa kanyang central lock. So try natin mga boss na buksan yung ating power slide using the susi. So naka-on na din po yung ating auto step board. So kapag bubukas itong left door mga boss, automatically lalabas din yung ating step board. So ganito lang yan mga boss. So left, long press. Wait lang. Ayun. 'Di ba? Lumalabas na siya. And then sa kabila naman yung isasara natin. Ayun. And then sa kabila, actually malayo yung range nito mga boss eh. Ayun. So napakagamit talaga ng ating power slide mga boss, lalo na kung magsusundo tayo ng mga bata galing sa school, so di na nila kailangan buksan yung pintuan, tayo na lang yung magpipindot doon, either yung ating switch or dito sa remote. So halimbawa naman mga boss, nagmamadali tayo and hindi natin kayang antayin kasi nga yung pagbukas ng ating power slide is medyo matagal eh. So ganito mga boss, i-off natin itong ating push switch ng ating sliding door. So pag naka-off naman to mga boss, pwede naman itong ating auto step naka-automatic pa rin kasi nakasabay itong auto step sa pagbukas dito eh. So ganito mga boss, manual, eto naka-manual na to Pag manual, ayan, lalabas pa rin yan. So sasarado natin, manual pa rin. Ayun. So, syempre mga boss, before natin ito i-release, syempre dumaan itong unit natin ng matinding PMS. So, from change oil, change ATF, cleaning natin yung tawag niyan, yung takip ng ating transmission, pinapalitan natin ng filter yung transmission, under chassis, ball joint, stabilizer link, any part ng under chassis na kailangan palitan, brakes, brake pads, brake shoe, thermostat, teacup, lahat-lahat ng need palitan mga boss, pinapalitan talaga natin. And syempre napaka-importante talaga yung paglilinis ng ating mga throttle body, palitan ng spark plug, chine-check natin yung tawag niyan, coils. Kasi minsan merong mga coils na gumagana pero mahina na yung tapo niya ng kuryente. So napakahalaga talaga i-check natin lahat mga boss, lalot yung ating owner nito is sila magbabiyahe papuntang Luzon. So medyo advantage din kasi pag kami yung magdi-deliver, kasi kung meron tayong makita pang konting mga problema during sa ating 3 days na biyahe papuntang Luzon, magagawan pa natin ng paraan kasi kumpleto naman tayo ng dinadala na piyesa tuwing bumabiyahe tayo papuntang Luzon. And syempre mga boss, bago ko pa pala makalimutan, meron din tayong nilagay na wrap around 3M tint. So yung kumbaga yung ating signature na setup ng ating mga tint dito is magic tint yung harap, yung ating windshield, kasi yan yung pinaka-importanting vision ng driver. And then light po dito, sorry hindi siya light, medium black, super black kasi wala naman tong vision sa driver, super black, and then medium black. So medium, tapos magic tint, ayan. So mas malinaw kasi yung magic tint natin mga boss eh. So kahit gabi, malinaw pa rin yung ating pagmamaneho or yung ating vision. Ayan, so presyo tayo agad mga boss. Yung kabuang setup po ng ganitong unit mga boss is umabot po ng 365,000 pesos. Yes po, 365,000 pesos, DA64W, Smiley 3 layers, tawag niyan, high roof edition. Ayan, so medyo pricey po talaga mga boss pag DA64W or Wagon, lalo't Smiley 3 layers. Ayan, so from basic finish mga boss na binibigay natin na presyo plus i-add natin itong mga accessories na pina-add ni sir, yan po yung total niya, 365,000 pesos. So halimbawa mga boss, gusto nyong magpagawa ng
ganitong setup or ganitong unit, hindi naman necessary na aabutin kayo ng 365,000 pesos. So yung total price natin mga boss is nagdedepende kasi sa ating mga ina-add na accessories. So the more po na madami tayong pinalagay na accessories, the more din na tataas yung presyo, and the more naman na konti lang yung ating accessories, the more din naman bababa yung ating presyo. So wag po kayong mahiyang magtanong mga boss, magpa-quotate. Kung tight budget naman kayo, hahanapan natin yan ng pinaka-swak na setup na hindi nyo pagsisisihan. So ibabagay na lang natin kung ano yung pinaka pwede nating ilagay based sa inyong budget. And meron naman din po tayong price list ng ating mga accessories mga boss. So pwede rin kayo mismo yung gumawa ng quotation nyo. Bibigyan ko po kayo ng presyo ng ating basic finish ng bawat unit na gusto nyo, plus i-add natin yung ating accessories price based dun sa ating binibigay na price list ng ating mga accessories. Ayan, so sa mga gusto pong magpa-quotate mga boss, mag-inquire, wag po kayong mahiyang mag-message sa ating page na KMJL Surplus Trading. And minsan po mga boss, medyo mahina po yung kalaban. Sa sobra po daming inquiries natin, minsan sa isang araw hindi natin nare-replyan lahat. So kaya humihingi po kami ng pasensya. And kung gusto nyo naman po ng mas madali yung ating katanungan, pwede din po kayong rumekta sa aking personal Facebook account na si yung nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia, and also to my partner mga boss na si Kitty Cat G. Ayan, so mamili na lang po kayo sa tatlo mga boss kung saan kayo mag-PPM. Lahat naman yan parehas lang kasi either ako yung nagre-reply sa page or yung partner ko. So depende na lang mga boss, or pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. And maraming salamat po mga boss sa mga patuloy na nagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel mga boss, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video.